photorealism. Tingnan nyo yung mga litrato. Wow! Ang gaganda-ganda-ganda po! Tsaka maliwanag. Okay yung subject. O, tingnan nyo ulit. Lo, hindi pala picture. Painting pala. Tama, painting ito na gawa ng tao mismo. Oo, tama ang narinig nyo. Hinamay lang yan. Photorealism ang tawag sa ganitong art style. Gusto ng artist na kopyahin ng gayang-gaya ang image sa ibang medium. Mukhang picture, di ba? Opo! Saka, di ba, yung aesthetic, realistic, pop na pop. Nauso ang photorealism sa umpisa ng American pop art movement noong 1960s at 70s. Ibang-iba kasi ito sa abstract expressionism na walang saktong hugis o bagay na nakadrawing o nakapinta. Iba rin ito sa minimalism kung saan matipid naman sa mga detalye ang painting. Sa photorealism, mas detalyado, mas sumasalamin sa totoo. Si Louis K. Maisel ang nakaisip ng salitang photorealism noong 1969. Siya rin ang naglista ng mga bagay na kailangan para makagawa ng photorealistic image. Dapat daw gumamit ng camera at litrato para makakuha ng information. Check! Dapat din daw na mechanical o semi-mechanical ang paraan ng pagpalit ng info sa canvas. Check! At syempre, dapat makmukhang litrato ang finished product. Check! Madali po bang mag-drawing ng ganito? Itinuro din niya yan. Una, kumuha ng litrato ng subject para may pagagayahan ka. Doon mo ibabase ang lighting at movement ng idodrawing o ipipinta mo. Dahil still o hindi gumagalaw ang photograph, mas madaling masundan yung mga tapo ng ilaw at kahit yung brilyo ng kulay. May ibang artists na gumagamit ng projection at grid lines sa pagkopya para mas sakto ang gawa nila. I believe!